Amen. Good morning po sa bawat isa. Tayo po'y magsimula na. Pwede po tayong tumayo at umikot at kamayan ang ating mga pogi at magagandang kapatiran. Amen. Hallelujah. Smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister. Let everything give thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister. Let everything give thanks to the Lord. Smile, smile. You look so beautiful. Smile. You look so wonderful. Smile, my brother. Smile, my sister. Let everything give thanks to the Lord. Smile, my brother. Smile, my sister. Let everything give thanks to the Lord. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah, O Lord God. Today, O Lord God, we continue, O Lord, to bring honor to your name, to lift your name up, to praise you, to worship you, O Lord. For you truly deserve all the best praises, Panginoon. All the adoration, O Lord God, you truly deserve it, O Lord God. That is why today, Panginoon, may you give us the freedom, O Lord God, to express, O Lord God, the highest, O Lord God, only the best, O Lord God, of worship to you alone, O Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, come, oh, ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, for the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. As we sing upon him, sing choirs of angels, sing in exaltation, sing, oh yes, citizens of heaven above. Glory to God, glory in God. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Hallelujah. As we greet the King of Kings, yes, Lord, we greet thee.
Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. Salamat Panginoon sapagkat dinako mo ang aming mga panyapak sa lugar na ito upang ikay purihin, upang ikay sambahin, upang dakilain ang iyong pangalang Jesucristo sa aming mga buhay. Salamat ng marami Santong Espiritu. Malaya ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa at ma-experience namin, Panginoon, ang mga bagay na gagawin mo at aming mararanasan sa umagang ito, O God. Salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo ko po tinitiwala ang gawain ito. Ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang maitaas. Ikaw lamang ang siyang maparangalan. Ikaw po ang bida sa aming buhay. Tunay nga, O Diyos, salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. At sa aming mga kapatid, Panginoon, na wala rito, sila po'y ingatan mo, Panginoon, sa pagdako nila rito, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong anak na gagamitin. Pagpalain mo po siya. Anoint mo po, Panginoon, ang kanyang labi. At tunay nga, O Diyos, ikaw ang malalahati sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat. Inaangkin namin ang katagumpayan na aming mararanasan ngayong umagang ito, God. We praise you, Lord. We honor you. In Jesus' mighty name, we pray at lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Patuloy natin papurihin ang Diyos na buhay sa umagang ito. Hallelujah. Come on, let's give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. Come on, let's sing praise. Sing praise with mighty hand. Mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures. Come on, let's sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with
said is done. His love endures forever, and by the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing Napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Kahanga-hanga po ang ating Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon para sa buhay po natin. Kahit ibigay po natin ang pinaka-the best na pagpupuri sa Kanya. God is so awesome! Come on! Oh! Yes! Go! Make the broken
house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. There is power here for a miracle. Set the captives free. Let the broken whole. God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome. God is awesome in this place. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. God is awesome. He's so awesome in this place. Hallelujah. Yes, Lord. Amen. Amen. Yes, Lord. You're awesome in this place. Truly, oh God, you are awesome in this place, oh God. We continue to worship you. We continue to honor you, oh God. And truly, oh God, here we are, oh God. We stand amazed, oh God. Lord, with arms wide open, oh God, as you open the heavens, oh God, and pour out your spirit, your blessing, oh God, your revelation, oh God. We will receive it, oh God, in this morning, oh Jesus. The Lord is here, throned in our praises, exalted in our worship. He comes to visit us today. There is an open heaven in this place. Heavenly treasures are
More than the air. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side, 'cause I never want to go back. This is my whole life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you than ever before. I need you more than the air I breathe, more than the air I breathe, more than the sea, more than the next heartbeat. More than words can say. I need you more than ever before. I need you Come on, let's give it a praise. Hallelujah. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise, oh Lord. Oh, praises. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest praise. We give you the highest
Yes, Lord, how great are you, Lord? You are great. How great is our God. How great is the Lord our God. Come on, people of God, let's worship the Lord. Hallelujah. The Lord deserves our worship. God inhabits the praises of His people. Come on, let's minister to the Lord. Mag-minister tayo sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, thank you, Lord, for this wonderful day that you've given unto us. Thank you, Lord, for your mighty presence. You are here, Lord, in our midst, O God. Narito kami, Panginoon, upang sambahin ka, purihin ka at itaas ang iyong pangalan, luwalhatiin ka. Ihanda niyo, O Diyos, ang puso at buhay ng bawat isa sa pakikinig ng iyong salita. Even those who are watching, Lord, sa live streaming pong ito, Lord, hallelujah, touch them by your Spirit, by your power, O God, in the name of Jesus. And Lord, I declare that something good, something best is going to happen upon your people, O God. Lord, salamat po, Panginoon, for this is the day that you have made. We will rejoice and be glad in Him. We thank you, Lord. We honor you, O God. In Jesus' name, amen. Bigyan po natin ng malakas na clap offering ang ating Panginoon. Sige po, yun the best clap offering to our God. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Amen! Amen! Thank you, Lord. Sige po, naupo po ang bawat isa. Amen. Praise God, praise God. Napakasarap pong sumamba sa ating Panginoon. At thank God once again, the Holy Spirit is visiting us this morning in our place. No? Truly, there is an open in this place, open heaven. Ano po? Bukas po ang langit sa lugar na ito upang ibuhos ng Diyos ang kanyang masaganang pagpapala, ang kanyang masaganang biyaya sa bawat isa sa atin. Amen. So this day is the first Sunday of the month of December, na huling buwan na po ito ng taong 2022. At narito po tayo upang i-celebrate natin earlier, no? Ngayon po ang ating Christmas party. After po ng regular service natin, ay magkakaroon po tayo ng programa mamaya, gift giving, dahil ito po mga susunod na linggo ay ako po ay nasa iba-ibang lugar. Kaya po minabuti natin na ang buong J Blue family ng Bacoor at kasamang Paranaque, Camellia, Sagana ay makasama po natin ngayong araw na ito. At maybe next month, sa unang buwan ng taon ay yung unang linggo, magkakanya-kanya po muna tayo upang yung revelation ng Diyos sa ating pastor o pastora ay ma-deliver po sa ating, no? So kaya nga sobra pong maraming ipagagawa ang Diyos sa ating ngayong susunod na taon. No po? Kung paanong nakikita po ninyo sa ating pagmimisyon mamaya po, no? Ay ipapakita po natin yung ating mga ilang pagmimisyon, yung nagdaang mga activities natin sa taon na ito. Kumbaga ito po yung ginawa ng Diyos dahil magko-crossover na po tayo next month for another year na ating harapin. So kaya thank God sa kanyang kabutihan at kanyang biyaya na ginagawa po sa ministeryong ito at sa buhay po ng bawat isa sa atin. So kaya nga po ngayong umagang ito, sabihin niyo po sa katabi niyo, humanda ka. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen, amen. Praise God. Truly, the best is yet to come. Sabi mo sa katabi mo, the best is yet to come. Sa kabila, the best is yet to come. Kailangan po ready ang puso natin sa mga dakilang bagay na gagawin po ng Diyos. Ano po? At excited po ako sapagkat yung mga dakilang bagay ay ginawa ng Diyos this year 2022 at higit pa sa next year. At nihanda ko po ang aking buhay at lakas. Sabi ko, Lord, habang ako'y may hiningat buhay at may lakas, gamitin mo ang buhay na ito.
kahit araw-araw, linggo-linggo, ang pagmimisyon ng paghayo, basta't for the glory of God and for the soul winning, no? Sa ikaliligtas ng mga kaluluway, gagawin po natin. Kaya nga po, ang bawat isa sa atin, bahagi po kayo ng paglago at paglawak ng ministeryong ito na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin pong lahat. Amen. Praise God. So, dadako po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Isaiah chapter 42, verse 9. Ayan. Isaiah chapter 42, verse 9. Indeed, the former things have come to pass. Now I declare new things. Sabi ni Lord, no? Before they spring forth, I proclaim them to you. No? Diyan po, sabi po sa ating nakikita na yan sa ating post, no? Surely the Lord God does nothing unless He reveals His secret, His servants on them. Ano yan Yan Nehemiah chapter 3 verse 7. Tama. Nagkamali yung verse ng pagpo-post yung ating no? So dito sa Amplified Version, ang sabi rito, indeed, the former things have come to pass. Ang mga lumang bagay ay nangyari na o naganap na at lumipas na. No? Yung mga nagdaan. Ngayon, aking inihayag ang mga bagong bagay. Now I declare new things. Before they spring forth, I proclaim them to you. Bago ito mangyari, bago ito lumabas, ito'y inihayag ko na sa inyo. Sasabihin ko na sa inyo ang sabi ng Diyos. So ang Panginoon po may pangako sa bawat isa sa atin. Na ang sinasabi ng Panginoon, narito ang mga nakaraang bagay ay lumipas na. Ngayon po ang huling buwan ng taong 2022. Ano po? At yung mga nagdaang bagay sa buhay natin sa taong ito ay hindi na natin pwedeng balikan ang kahapon. Ang nangyari ay nangyari na. Amen po ba? And God said, behold, I will do new things. Narito ako'y gagawa ng bagong bagay. No? New things are coming. Mga bagong bagay ang darating. Kaya humanda po tayo dahil ngayong taon, next year, pagpasok natin ng unang taon ng next year, marami pong ipagagawa ang Diyos, hindi lamang po sa akin, maging sa bawat isa po sa atin. Kaya kailangan po tayong mga nagmamahal sa Diyos, tayong mga naglilingkod sa Kanya, tayong mga humahayo sa mga probinsya, humanda po tayo because God will use us mightily for His glory alone. Are you ready? Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! No? Nakakatuwa po, ako po excited na makasama uli yung mga kasama ko nagmi-mission, no? At kung gusto po niyong sumama, ay mag-ready po kayo dahil enjoy po at sobrang puno ka ng kagalakan sa puso at nakikita mo yung, kasi nga, di ba, yung, when Jesus here on earth, when He saw the multitudes, He was moved with compassion. Nahabag si Jesus sa napakaraming taong parang mga tupang walang nag-aalaga. Nahabag siya sa kanila. Kaya nga, nung ang Panginoon narito sa lupa, wala siyang ginagawa kundi puntahan ang mga tao sa barangay, sa sitio, sa mga villages, at nahabag siya sa maraming tao. At kanya itong tinuturuan ng mabuting balita ng kaligtasan. Kaya nga po, praise God, ngayon po, ay ang mga dakilang bagay, ang Diyos natin ay may gagawin po sa buhay natin. So kaya, ngayong umaga pong ito, bago ihayag ng Diyos ang mga bagong bagay sa Kanyang mga anak, ito muna po yung inire-reveal niya sa Kanyang lingkod. No? Amos chapter 3 verse 7, yun po yung verse na naipost kanina. Ayan, ito. Amos 3:7, surely, the Lord God does nothing. Ang Diyos, ang Panginoon Diyos, wala siyang gagawin hanggat hindi niya na-reveal ang mga sikreto at natatagong bagay sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga propeta. Ang Diyos po, hindi muna siya gagawa. Hanggat bago siya gumawa ng mga dakilang bagay, inihahayag niya muna sa kanyang mga lingkod, sa kanyang propeta, no? Sa kanyang tinawag at pinili. Kaya nga, anumang ang revelation ng Panginoon, anuman ang kapahayagan ng Diyos mula sa atin sa itaas, sa ating leadership, ibinababa sa atin ito po'y mangyayari at sigurado magaganap. Andyan po ba kayo? Amen. So kaya nga, may tatlong bagay na nais ko pong ibahagi sa inyo. 3 things we should do
to God in order to release new things. Tatlong mga bagay na dapat nating gawin upang i-release ng Diyos ang mga bagong bagay na parating. The best is yet to come. Sa buhay po natin sa nagdaang taon na ito, marami na tayong naranasan. Success ng buhay, tagumpay ng buhay, yung iba maaring nagpe-fail, no? Maaring dumaan sa iba't ibang pagsubok o problema ng buhay, no, mga bagay na para bagang hindi mo na kaya, pero still nakatayo ka pa rin dahil sa habag at biyaya ng Diyos. No? Narito pa rin tayo at nakakasurvive, hindi dahil sa galing o lakas natin, no, kundi dahil yan ay sa habag at biyaya ng Diyos sa atin, kaya tayo naririto. So kaya nga mayroon tatlong bagay that God revealed unto me na nais ko pong ibahagi sa inyo in order to release new things, yung mga bagong bagay na parating na gusto ng Diyos na gawin sa bawat isa sa atin. At tatlo lamang po itong nais ko ibahagi sa inyo ngayong unang linggong ito. Number one, no? We should forget the former things. Kailangan nating limutin ang lumang bagay or forget our past. No? Yung mga nakalipas natin, kung i-evaluate natin ang nagdaang taon na ito sa buhay natin, no? Marami pong mga nangyari sa atin. No? Maraming mga bagay na kung iisipin mo parang suko ka na, ayaw mo na, no? Down ka, ayaw mong magpatuloy, pero dahil ang Panginoon ay may mga bagong bagay na gagawin sa iyo, nais ni Lord na kalimutan natin ang nakaraan. Sabi mo sa katabi mo, forget your past. Forget your past. No? Ano yung nakaraan na yun? No? Past failure. No? Yun nga, nag-fail ka, marami kang failure. No? Akala mo yung failure na yan ay hindi ka na makakabangon. No. No? Yung mga failure natin sa buhay, that is the door, no, to enter your success in life. Yan po'y pintuan para magtagumpay ka sa buhay. Huwag tayong susuko. Amen po ba? Amen. Never give up. No? Huwag tayong susuko dahil ang isang taong sumusuko sa oras ng laban, siyempre, talo ka na. Pero, na kahit nag-fail ka, hindi ibig sabihin ay talo ka na. No. No? Yan ay step lamang po yan para maabot natin ang ating mga pangarap sa buhay. No? Yung nakaraan nating failure, even yung mga past experiences natin sa buhay, mga karanasan natin, maging yung past success natin. No? Alam nyo, there is danger. No? Kasi maraming tao, pag nag-success na sa buhay, nag-iiba ang takbo ng buhay. Siyempre, umaangat nga, gumaganda, pero pati ugali, nag-iiba na rin. No? May danger po doon. Yung lahat ng tagumpay na nakamit natin ngayong taon na ito, sa pagtapos ng taon na ito, huwag nating angkinin na dahil sa tayo'y magaling, matalino at biniles ni Lord. Kundi, Lord, kaya mo naman ako biniles at lahat ng tagumpay kong ito hindi dahil sa aking galing at lakas at talino, kundi dahil sa iyo pa rin, Panginoon. No? Because without God, we can do nothing. Wala naman po tayong magagawa. Kailangan natin laging ina-acknowledge, Lord, apart from you, I can do nothing. Only you, God alone, who give me success in this life. No? At yung lahat ng ginawa natin sa kapwa natin, yung ating effort, yung ating time, yung ating talents na ipinagkatiwala at ipinagamit kay Lord at binagi sa ibang tao, praise God, the Lord will turn it to you at million times. Amen po ba? Kaya nga yung paggawa natin sa kapwa natin, pagtulong at suporta natin sa Kanya, nakita po ng Diyos yan. At ang Diyos ang magbabalik niyan. Kaya nga yung mga nakaraan nating tagumpay, huwag natin ipagmalaki. Bagkus, Lord, ini-offer ko sa iyo ang lahat ng tagumpay ko sa buhay dahil ito'y nanggaling sa iyo. Amen po ba? Palapakan po natin saglit ang Panginoon. Hallelujah! No? May mga tao kasi matapos magtagumpay sa buhay, nag-iiba na ang pagkatao. No? They think they are fame. Iniisip nilang sila ay sikat na. No? They think they were not shaken. Hindi na sila mauuga. No? Diba? Na-share ko nga kahapon, galing kami ng Pangasinan. Nag-third year anniversary po tayo doon. Nabanggit ko sa aking makasama. Alam nating lahat na mayroong isang istasyon sa TV na isang kinagigiliwan ng mga Pilipino. Sana wala dito noon na laging siyang pinapanood kasi 50-50 ang buhay niya. No? Ano ibig sabihin? Ang pagkatao niya. No? Hinamon niya ang isang lingkod ng Diyos, no? At sinabi niya, kaya mo bang ipasara itong aming o ipahinto? O di ayun, nahinto nga.
Dahil nga siya ay sobrang sikat na, no? At dumating ang sandali, na-judge siya, no? Kaya alam nyo, walang maipagmamalaki ang sino man sa harapan ng Diyos. Amen po ba? No? Even maging yung Titanic, no? Alam natin, di ba, sabi nung yung nag-create nun, yung gumawa nun, even God, hindi pwedeng ipalubog, no? Oo, yung kanilang ship na yon, no? Hindi pwedeng masink na dahil sa laki. Pero ano nangyari, no? Dahil parang hinamon niya ang Diyos, no? Kaya alam nyo, yung mga taong humahamon sa Diyos, yung mga taong minamak ang Panginoon, dumarating ang sandali, kinikitli ang buhay. Bumabaksak ang buhay. Nawawala ang kasikatan. Dahil kailangan kilalanin ng isang tao na ang lahat ng meron sa kanya, galing kay Lord. No, galing sa Diyos po yan. Kaya nga, yung mga nagdaang tagumpay natin, itong nagdaang taon na ito, no, maging yung ating makahinaan sa buhay, lahat ng yan, let us forget those things which are behind. Isaiah chapter 43 verse 18. Ano ang sabi po dyan? Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Yan. Huwag nyo nang alalahanin ang mga lumang bagay. No? Ang mga nakaraan. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Verse 19, behold, sabi ni Lord, I will do a new thing. Sabi natin again, new thing. Bagong bagay. No? Bagong bagay ang gagawin ni Lord. Now it shall spring forth. No? Shall ye not know it? Hindi mo ba namamasdan na ako'y may ginagawa? Sabi ni Lord, I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Gagawa siya maging ng tubig sa disyerto. No? Kahit nung panahon ng mga Israelita, nakita natin, nung panahon ng mga Israelita, walang tubig sa disyerto. Nauuhaw sila. Ni walang pagkain. Nagugutom sila. Ano ang ginawa nila? Kahit gumagawa ng himala ang Diyos sa kanila, puro sila reklamo. No? Minsan maraming Kristiyano, ganun eh. Mareklamo kay Lord. Nakikita niya na ang kapangyarihan ng Diyos, himala ng Diyos, pinagpapala siya ng Diyos, pero nagdadoubt pa rin kay Lord. Sabi mo sa katabi nyo, simula ngayon, huwag kang mag-alinlangan sa Diyos na sa iyo'y lumikha. No? No? Huwag tayong mag-alinlangan sa Diyos. No? Alam natin na kung paano ang mga ibon sa parang pinapakain ng amang nasa langit. Hindi nagtatrabaho, tayo pa kaya mga nilikha niya. Amen? Kayang-kaya ng Diyos na pagpalain niya tayo. Sabi nga nung isang awit natin, di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Iyan, amen. Kung ikaw ay susunod, di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. No? Hindi siya papayag. No? Hindi papayag ang Diyos, bagkus uulan ng pagpapala sa buhay mo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? So let us forget our past, yung nakaraan sa buhay nating ito. Kalimutan na natin. Huwag nating hayaan na makapasok sa puso natin, no? Yung kasi may mga group of Christians ngayon, sana I hope at wala naman sa atin noon, huwag nating hayaan makapasok kung minsan ng gawa ng kaaway, magpapasok sa puso mo ng inggit, no? Yung selos, no? Magpapasok sa puso mo ng jealousy, ng stripes, envying, resentment, bitterness, unforgiveness. Yan po yung mga espiritong gawa ng kaaway para guluhin at sirain ang isang samahan. But thank God, wala sa atin noon. Amen. Kung may nakakapasok, wag nating hayaan. No? Kaya kami po, Pastor Rio, kami pag meron kaming nababalitan agad, kahit saan sa ministry natin, sa ibang probinsya, inaagapan natin agad dahil gawa ng demonyo yun. Amen po ba? Dahil naparito si Satanas, sabi ng John 10:10, to kill, to steal, and to destroy. Magwasak, manira. No? Ayaw ni Satanas na nagtatagumpay ang mga anak ng Diyos. Ayaw ni Satanas na tayo napagpapalat, binebless, gumaganda ang buhay. Gusto niya magulo, wasak ang buhay ng isang mananampalataya. Pero thank God, nagtagumpay na po tayo. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Pangalawa, no? Face every challenges God is putting into your life. Face every challenges God is putting into your life. Harapin natin ang mga hamon ng buhay, no? Hamon ng buhay na nilalagay ng Diyos sa atin. Kasi minsan may mga Kristiyano, pagdating ng mga problema, no? May mga nangyaring masama o pangit sa buhay, ang sinisisi si Satanas.
No? Hindi po. No? Huwag natin siyang sisisihin. Talo na siya. Nakakapasok lamang siya pag ang Kristiyano'y may ginawang kasalanan. Pero wala ka namang ginagawang mali o kasalanan eh. Pero bakit may nangyari? Tingnan natin. No? Deuteronomy chapter 8 verse 2. Deuteronomy chapter 8 verse 2. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness. These 40 years. Anong sabi? Alalahanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos, dinala kayo doon sa ilang na pook. Sino ang nagdala sa ilang na pook sa mga Israelita? Ang Diyos. Hindi si Satanas. No? Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness. These 40 years. Anong sabi? To humble and to test you in order to know what was in your heart. Whether or not you would keep His commands. No? So alam nyo, tayo mga anak ng Diyos, walang pinagkaiba sa lumang tipan na mga Israelita, minsan dadaling ka ng Panginoon sa isang sitwasyon na hindi natin inaasahan. No? Na masakit, bakit nangyari ito? Bakit may ganito? No? God led you in that situation, una to test you, para i-test nga po tayo eh. No? Subukin tayo. No? To mold you. Minomold tayo ni Lord yung ating karakter. No? Kasi ang pagiging Kristiyano sa harapan ni Lord, hindi po ito sa patagalan eh. Hindi sa 5 taong ka na, 10, 15, 20, kahit bago ka pa lamang, pag ang puso mo'y maayos at handang magpasakop at sumunod sa Diyos, mamomold ka ng Panginoon, mahuhubog ka niya. No? Binubuo tayo ng Diyos. No one is perfect. But God, as long na tayo po'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, mararamdaman mo sa sarili mo, God is changing you from His glory to glory. No? Binabago ka ni Lord. Sabi nga ng awit ni Luis Boy Baldomaro, no? Naging guest natin siya 4 years, nung tayo nag-4th year anniversary. Sabi ng awit niya, binabago mo ako araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Totoo nga pong nagbabago ba tayo? Amen? Ba't parang mga siyam lang yung nagsalita sa dami natin dito? No? Kailangan may changes na nagaganap sa buhay natin. No? At salamat kapag may naririnig po kaming mga miyembro o kahit workers, leaders ng Panginoon sa ministry na nakikita mong andun yung heart, no? Willing to change by God. No? Handang magpabago sa Panginoon sapagkat talaga naman tayo nasa proseso pa tayo ng paghubog ng Diyos eh. Wala naman talagang perfect. Amen. Tignan mo nga katabi mo. Ayan, no? Kaliwat kanan, no? No? Si Lord, only our God is perfect. No? Siya lamang talaga ang ganap at walang kapintasan dahil Diyos siya. Pero tayong tao, bagamat sa harapan ng Diyos, nagkasala tayo. But thank God, nalinis na tayo sa lahat ng ating kasalanan. No? Meron tayong robe of righteousness from God. No? Kaya ang nakikita ngayon sa atin yung katuwiran ng Diyos. No? Hindi na yung dating ikaw. Patay na si ikaw. No? Patay na si ako. Nalunod na. Yan, no? At ang pagbangon mo sa tubig, bago ka na. Amen. Andiyan po ba tayo? Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. God led us in that situation to test you, to mold you, to change you, to build your character, to build your faith. No? To teach us to be humble, to prove that what was in our heart. Alam nyo, sa panahon na may mga pagsubok, problema, diyan lumalabas yung character of the heart eh. No? Yung laman ng puso minsan, dahil may problema, nako, biglang magsisisigaw, magmumura, born again yun. No? Umaatin sa church. No? Yung pala ang laman ng puso niya, may nangyari lamang, ayun, lumabas na. No? Kaya alam nyo, out of the abundance of the heart, the mouth speak it. No? Kung ano yung laman ng puso, lumalabas sa bibig yan. Kaya nga ang puso natin, naglalarawan ng muka at pagkatao natin na yan. No? Kaya nga, lagi kong pinapaalala sa lahat ng J-Blue family, no? Ingatan natin ang ating mga puso. Bantayan natin. Diba sabi ng Proverbs chapter 4, verse 23, above all else, NIV, guard your heart. Sabi mo sa katabi mo, guard your heart. Guard your heart. Bantayan natin ang puso natin.
No, kasi ito po yung unang-unang tinitignan ng Diyos. Hindi yung ganda mo o kagwapohan mo o tangkad mo sa ayos mong magdamit. Hindi yan ang tinitignan ng Diyos. Hindi yung yaman o galing ng tao. Ang tinitignan ng Diyos unang-una ay puso. Puso-puso lang yan. Sabihin mo sa katabi niyo, puso-puso lang yan. No? Puso-puso lang yan. Ito ang tinitignan ng Diyos. No? Yung ating mga kalooban. Kaya nga, dadaling ka ng Diyos sa isang sitwasyon. Kasi gusto ni Lord na ma-reveal kung ano yung laman ng puso mo. Na ikaw ba'y magiging mapagpakumbaba, tahimik sa pangyayaring ito, o ikaw ay lalaban, gaganti. No? Na ikaw ay magwawala, na ikaw ay mananahimik. No? Isa example natin, alam natin ang kasaysayan ni Joseph. No? Alam nating lahat yan. No? Before God fulfill His dream, no? Bago mapulpil ni Lord ang mga pangarap o yung mga panaginip ni Joseph, marami siyang pinagdaanan. No? Marami siyang napanaginipan. Pero bago mangyari ang lahat ng iyon, dumaan siya sa proseso ng Diyos. Hinihulog siya sa balon ng mga kapatid niya. No? Tapos ibinenta sa mga Ismailita. Tapos ibinenta naman ng mga Ismailita doon sa kay Potiphar. No? At dahil sa pangyayaring ito, doon sa bahay ni Potiphar na katiwala ni King Pharaoh during that time sa Genesis chapter 37 o 39, makikita po natin doon, pinagbintangan pa siya na pinagsasamantalahan si Mrs. Potiphar. No? 3 beses na hindi niya naman ginagawa. Hanggang sa nakulong pa siya at nabilanggo. Kasi nga nagsisigaw si Mrs. Potiphar na yung katulong na dinala sa bahay nila ay yung gusto siyang pagsamantalan. Hindi naman. No? Nanakbo nga si Joseph dahil he was faithful before God. At dahil doon nakulong siya, God will do something. No? Na may 2 taong na naginip at siya ang nakapagpaliwanag. May panaginip ang haring paraon. At siya ang pinatawag, to cut the story short, naging gobernador nga siya. At dahil doon, nangyari ang lahat ng panaginip niya. Kaya alam niyo, sa buhay natin, yung mga pangarap ng Diyos, yung mga plano natin sa buhay, lahat ng yan ay matutupad. Mangyayari po yan sa takdang araw at panahong itinakda ng Diyos sa inyo at sa buhay ko. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! At kung minsan may mga pangarap tayo at plano na hindi nangyayari dahil plano pa rin ng Diyos ang matutupad. No? Proverbs 16:1. No? Ako po maraming plano sa buhay. No, mga 1980s, dapat ako nga po Philippine Navy na. No? Dahil yung pinsan kong babae ay Philippine Navy sa Port Bonifacio. Hindi ako natuloy. No? Dapat ako'y nag-abroad noong mga panahon na yon. Gusto ko makatulong sa parents ko, pero hindi rin natuloy. At unti-unti ako na-involved sa ministry. No? Ako pala ay magpapastor. No? The highest calling in this world is to become a pastor. No? Kaya ang pagpapastor, ito po yung highest calling. Mas mataas po ito sa presidente. No? Kaya wag nating babastahin at bibiruin na ang pastor lang. No. No? Mataas po ito. Dahil ang tumawag sa iyo, ang Diyos ng langit na may gawa ng langit at lupa. No? Hindi tao. Kaya yung pagmimisyon, yung pagpunta sa mga probinsya, we are representing by God. Nagre-represent tayo sa Diyos. No? Dala-dala natin ang pangalan ni Jesus. No? Kaya yung mga nami-mission po natin, no, ay talagang iba po ang joy na madarama. So kaya thank God, dito makikita po natin, no, na bawat sitwasyon, bawat hamon ng buhay na inilalagay ng Diyos sa atin, ito ay ating harapin. Huwag nating layuan, huwag nating takasan. Dahil bago matupad ng Diyos yung mga plano niya sa buhay natin, may mga pagdadaanan talaga tayo. No? No? May mga pagdadaanan tayo. Dahil pag hindi ka nakapasa sa testing na yan ng Diyos, hindi ka makakarating sa gusto ng Diyos na plano sa buhay natin. Dahil ang tao naman, tayo kasing tao, meron tayong freedom to choose. May self-will tayo. Hindi diktador ang Diyos at pipilitin niya yung gusto niya sa iyo. Malaya pa rin ang taong mamili. No? Malaya pa rin ang tao. May freedom tayo Pero ang Diyos nagpapaalala na, anak, ito ang plano ko sa iyo. No? Pero pag sumuhay tayo sa kalooban at plano ng Diyos na gusto mangyari sa atin, wala magagawa ang Diyos. Consequences ang darating sa atin. No? Like Jonah. No?
Alam natin ang kasaysayan ni Jonah. No? He ran from God. Lumayo siya, tumakas siya mula sa Diyos. Pinapupunta siya ng Ninive, pero ano ang ginawa? Pumunta ng Tarsis. No? Kaya kung saan tayo ng Diyos gusto dalhin, doon lamang tayo. Amen po ba? Gusto ka ng Diyos gamitin to become a pastor, to become a preacher, a teacher, evangelist, no? Gusto ka ng Lord na gamitin sa music, sa dance, gusto ka ni Lord na gamitin sa prayer, no? Sa follow-up team, no? Go on. No? At pag ginawa mong isang bagay na meron kang joy, kahit nag-iisa ka, kahit masama panahon, umuulan, naalala ko nga sa Mindoro nung nakaraan, bagyong-bagyo, yung Paeng, signal number 3, no? Yung mga kapatiran doon, parang ang faith, talagang wala na kasi bumabaksak yung mga ginagawang props ng mga workers. No? Nagtatawagan yung mga kapatiran, Pastora Jonah, tuloy ba tayo? No? Si Pastora Jonah, kami, panatag ang loob namin, payapa, pero ang lakas ng ulan talaga, pati hangin, bagyo. Dahil ginanap doon sa basketball court ng Kamansihan sa Kalapan. No? Praise God, ang dami pa rin pong dumalo. Pero all things work together. Dahil kung hindi bumagyo, no, puno yung gym. Pero sabi naman ni Pastora Jonah, kahit umabot 200, 300 ang inimbitahan nila, kakayanin niya. No? Dahil mayroon nga siyang bodega ng bigasan. No? Pero ganun pa man, kung mga 100 plus yung dumalo, pinagpala pong lahat. Marami pa rin pong dumalo. No? Mamaya makikita po natin yan sa ating ABP. So kaya nga alam nyo, ang Diyos, dadalhin niya tayo sa isang sitwasyon na itetest niya yung faith mo. No? Yung faith ng mga kapatiran, siyempre, mga mother, medyo naano sa panahon, tawagan ng tawagan kay Pastora Jonah, tuloy ba tayo? Kasi ang lakas ng number 3 talaga no? Dito, alam natin, maraming nasalanta. No? But thank God, purihin ng Diyos, na-test yung faith ng ating mga lingkod doon. No? Tuloy ang anniversary no? Nitong 2 months ago, noong October, at naging matagumpay naman po. Kaya alam nyo, in times, when the times come na itest ni Lord yung faith mo, dahil nagkaroon ka ng testing o problema o karamdaman sakit, diyan gumagana yung faith natin. No? Diyan tinetest yung faith natin. Fight the good fight of faith. Huwag tayong susuko. Yes, Lord, ikaw ang aming great healer, great physician. Kaya patutunayan naman ni Lord na ang sumusunod, naglilingkod sa Kanya, hindi niya pababayaan. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! No? Kaya lahat ng bagay nangyayari sa buhay natin, dinisenyo ng Diyos yan. No? All things are designed by God, whether good or bad. No? And God will put us in a situation na di mo nga inaasahan dahil diyan ka binubuo ng Diyos. Diyan tayo inaayos ng Diyos. Diyan ka tinutuwid ng Panginoon. Diyan tayo tinatama ng Diyos at pinalalago ng Diyos. Kaya pag hindi natin na-overcome ang isang pangyayari sa buhay natin, uulit-uulit yan. Paulit-ulit yan. Hanggang makita mo at na-overcome mo na, Lord, salamat, na-overcome ko na ito. No? Magle-level up ka ngayon. No? Wala na yung dati. Iiwan na natin itong 2022 na ito. Next year, bagong taon na. So kaya nga, as one family of God, no? Sabi ni Lord, new things I declare. Bagong bagay ang aking inihahayag. No? Ano ba yung mga bagong bagay na yon? No? Una, God is saying to you, you are above to many people. Ikaw ay mas mataas sa maraming tao. Nakakahigit ka sa kanila. Sabihin mo sa katabi mo, nakakahigit ka sa kanila. No? You shall be the head and not the tail. Ulo ka, hindi tayo buntot. Andiyan po ba kayo? You will always be on top and never at the bottom. Pangako ng Diyos yan. Ito yung mga bagong bagay na noon pa yung sinabi na ni Lord. At pinapaalala niya sa atin na hindi ka magiging huli, ikaw ay sa ibabaw, sa taas tayo. No? Pangako ni Lord yan eh. No? Deuteronomy chapter 28 verse 13. And the Lord shall make thee the head and not the tail. Ayan, no? Gagawin tayo ni Lord na mga ulo, hindi buntot. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka buntot. No? Ulo ka. Amen, no? Ibig sabihin, nando ka sa top, no? Nakakaangat ka. Sabi mo sa katabi mo, nakakaangat ka.
Sobrang galing mo. Hindi ka lang magaling, sobra. No? Amen. Kailangan nakakaangat po tayo, kaya itong ating buong music team, no? Join ang ating mga kapatiran. I'm so blessed pagka ganito ang ating laging praise and worship na ibibigay natin yung the best na papuri kay Lord. Amen po ba? Kasi ang gusto natin, our God is an excellent God. The best praises ang ibinibigay natin. Every time na tayo nagwo-worship, nagpupuri kay Lord, ang presence ni Lord, grabe ang kilos niya. Nadarama po ba natin? Amen. No? And this is our celebration ng buong J Blue family, no? Dito po sa Cavite. So ang pangako ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin, no? Sinasabi niya na you are above to many people. Ikaw ay mataas ang kalagayan natin sa ibang tao, no? Kailangan umaangat, gumaganda ang buhay natin. Kaya alam niyo, sa kingdom ni Lord, ang buhay sa karya ng Diyos, paganda ng paganda yan. No? Amen ba? Pabuti ng pabuti, paangat ng paangat, no? Payaman ng payaman, kalooban ni Lord na yumaman ka. Sa pananampalataya, sa pag-ibig, at siyempre sa material. Kasi ang Diyos natin, napakayamang Diyos eh. Amen po ba? Nalulungkot ang magulang pag nakikita niya ang anak niya naghihirap, walang makain. Hindi naman siya papayag ng ganon. Gagawin na magulang ang lahat para maibigay ang pangangailangan ng anak at magkaroon ng magandang kinabukasan. No? Higit ang ating Diyos, no? Dahil mga anak niya tayo. Amen po ba? No? Praise God. Ito ang mga bagong bagay na gusto ni Lord na sabihin sa atin. No? That the Lord command the blessings upon your house. Uutusan ng Diyos ang mga blessing sa ating tahanan. Deuteronomy chapter 28 verse 8. The Lord shall command the blessing upon you in your storehouses. No? Uutusan ni Lord, kita nyo? Kahit nga hindi ka na siguro mag-pray, magugulat ka, inuutusan ni Lord ang mga blessing na darating sa bahay nyo. Amen po ba? No? Magugulat ka, the best is yet to come. Darating ang mga dakilang bagay, the best sa buhay po natin. No? Kasi our God is the best God siya. No? Wala siyang katulad. Kaya nga yung inaawit natin, yung chorus, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo, ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang pa nagdi-deserve ng promotion, tanggapin niyo po, ipopromote kayo ng Diyos. No? Angkinin niyo, Lord. Lord, I claim it. No? I will receive, Lord, my promotion. No? Kasi gusto nga ni Lord, angat ka eh. No? Gusto ni Lord, nasa ibabaw ka. Ayaw niya na ikaw ay buntot. Gusto niya, ulo tayo. No? Kaya naman kung nakikita natin ang mga pastor, mga lingkod ng Diyos, binebless, magalak tayo. Dahil pag pinagpala sila, dadaloy sa atin ang biyaya ng Diyos. Amen po ba? Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Amen. No? Pagpapalain ni Lord ang gawa ng iyong mga kamay. The Lord will open for you His good treasure house, the heavens, to give rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand. Yan. And you will lend to many nations, but you will not borrow. Tayo pa ang magpapahiram. No? Naalala ko nga dyan sa aming tinitiran sa Belyasona, sa loob sa Aragon. Kapitbahay namin, seaman. No? Seaman yun, dollars ang sweldo. Tayo, allowance lang, no? Love gift lang sa church, Philippine money, siya dollar. Sa amin pa nangihiram nung panahon na yun. No? Nakita nyo? No? Ang laki ng income, dollars, tapos sa ating mga lingkod ng Diyos, humihiram. Eh di ibig sabihin, mas mataas tayo talaga sa kanila. No?
Kaya alam nyo, praise God, hindi tayo manghihiram. Kayo ang magpapahiram. No? At pag may humiram sa inyo, at talaga hindi naman makabayad, hayaan nyo na, si Lord ang magbabayad sa atin. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Pangako ng Diyos yan. The Lord bless all the works of your hand. Mga bagong bagay na darating sa buhay natin. Magugulat po tayo. No? Iaangat ng Diyos ang ating buhay. Pangatlo, last na po ito. Do not underestimate what the Lord can do to you. Huwag nating i-underestimate ang pwedeng gawin ng Diyos sa atin. No? Kasi minamalit ng Kristiyano minsan ng Diyos eh. No? Para baga hindi kaya ng Diyos na pagpalain ka. No, kayang-kaya ng Diyos. No? Sabi mo sa katabi nyo, kayang-kaya ng Diyos na ikaw ay pagpalain. No? Kayang-kaya ng Diyos yan. No? Because He is a sovereign God. No? Sa New Living Translation, sabi ng Isaiah chapter 43 verse 13, from eternity to eternity, I am God. Sabi ni Lord, no? No one can stop what I can do. Walang sino man makakapagpa-stop sa nais kong gawin. No one can reverse what I have done. Walang makapagbabaliktad, no? Nang pwedeng gawin ng Diyos. No? Siya ang Diyos na napakamakapangyarihan. No? Kung paanong hinati ng Diyos ang dagat na pula sa panahon ni Moses, kaya din ng Diyos hatiin ang mga pagsubok at problemang dumarating sa atin. No? Kaya ng Diyos na durugin, hawiin ang mga balakid, mga hadlang sa buhay natin upang tayo magtagumpay. Kayang-kaya ng Diyos. No? God is able to save us from all the scheme of the devil. Ililigtas niya tayo kapag tayo nagsasubmit sa kanyang kalooban. Kaya pag ang Diyos mayroong gagawin sa atin, when God do something upon us, no, He will break us, break ka niya. No? Babasagin ka ni Lord. At pag binabasag niya tayo, tinatabasan ka niya, masakit. No? Nasasaktan ka. Parang umaayaw tayo kasi nga, masakit eh. Pero alam nyo, yung sugat habang ginagamot, masakit. Amen po ba? Pero pag tinanggap mo yung hapdi at sakit habang ginagamot, after niyan, magaling na, maluwag na. Amen po ba? Sa buhay natin, maraming mga bagay na binabasag ang Diyos. No? Marami siyang inaalis kasi nga, meron siyang gagawin eh. No? Huwag nating i-underestimate yung pwedeng gawin ng Diyos sa atin. No? At kung minsan magpapadala si Lord sa atin ng mga tao, kapwa mo Kristiyano, pastor, kahit unbeliever nga, magpapadala si Lord para lamang maayos ang buhay natin. Mabago tayo. Kaya kailangan na pinag-aaralan natin, tinitingnan natin, Lord, padala mo ang taong ito. Lord, salamat dahil natuto ako dahil sa buhay niya. Amen po ba? Nag-grow tayo. Nagmamature tayo. Kaya yung mga nagaganap sa buhay natin, inaalaw ng Diyos yan. No? Kaya naman dapat nating tanggapin kung may mga pangyayari sa buhay natin na dapat nga tayong magpasalamat na kung hindi dahil kay brother, kay sister, hindi natin makikita na ikaw pala ay nagkamali doon. Na ikaw pala ay nag-fail. No? Na ikaw pala ay natuto na dahil sa pangyayaring yon. At wag nating sisisihin tulad ng sinabi ko kanina, si Satanas. No? Wag natin siyang sisisihin. Talo na siya. No? Wala siya magagawa. No? Ang dapat lamang nating gawin, magpakumbaba sa harapan ng Diyos, aminin na tayo ay mali, no? Na kaya nangyari ang isang bagay. No? And i-take natin bilang opportunity, Lord, narito ang buhay ko, I am willing, no? Na gawin ang nais mong gawin ko sa buhay na ito. Kaya nga, wala tayong magagawa sa harapan ng Diyos, kundi harapin, no? Harapin natin ang mga challenges sa buhay natin. Huwag nating takasan ang ipinapagawa ni Lord. No? Ang Diyos kasi nilagay ka talaga sa mga bagay na yung ayaw na ayaw mo. No? Yung ayaw mo talaga mangyari. Pero bakit nangyayari? No? Kasi nga gusto ni Lord na ma-overcome mo siya. Gusto ni Lord na magpagtagumpayan mo siya. Dahil pag hindi mo siya na-overcome, uulit yan. Babalik at babalik yan. No? Kaya nga, sa araw na ito, no?
tayo mga anak ng Diyos, na mga mananampalataya ng Panginoon, nais niya na marap tayo sa buhay na ito, no? Na wag nating parang tignan ng Diyos na maliit siya, na wala siya magagawa sa buhay natin, no? May magagawa ang Diyos. Inaawit natin noong 1980s, ano? Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa nga po ba ang Diyos sa buhay mo? Palapakan natin ang Panginoon. May magagawa siya. No? May magagawa ang Diyos. Huwag nating i-underestimate ang pwedeng gawin ng Diyos. No? Ang dagat na pula, hinati ni Lord, maligtas lamang ang mga Israelita sa kapahamakan. No? Kayang hatiin ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa buhay natin. No? Alam nating lagi at sinasabi, Lord, walang imposible sa iyo. No? Kapag naranasan natin ang isang sitwasyon na parang sobrang hirap at parang mahirap nang mangyari at maganap, doon mo masasabi na pag kumilos ang Diyos at nangyari yung imposible, pero nangyari na posible, masasabi mo, Lord, talagang walang imposible sa iyo. No? Kaya sa buhay po natin, patutunayan ng Diyos sa ating lahat that our God is a big, big and mighty God. He controls everything. He sees everything. No? Nothing is impossible and too difficult for our God. Kaya nga, mag-ready po tayo. No? God is preparing us for the next year. No? Sa isang task na kailangan sama-sama po tayo. No? Yung may mga puso sa paglilingkod at pagmimisyon. No? Gagamitin po tayo ng Panginoon dahil next year magko-crossover tayo. We will possess the land. No? Yan ang nireveal ni Lord sa atin. At malalaman po ninyo sa 2023 yung ating bagong for the whole year na team po natin. No? Ay napakaganda po ang gagawin ng Diyos. No? Kaya nga po, thank God sapagkat the Lord is bringing people in this ministry whose heart is so loving to God talaga, na nagmamahal sa Diyos. No? Mga taong may puso sa misyon. Puso na talaga ang buhay ay para sa Diyos, na ipinagkakatiwala ng Panginoon sa atin. So ang bawat isa po sa atin, as I close, no, let us always trust God with all our heart. Mag-trust tayo kay Lord. No? No? Magtiwala tayo sa Diyos. Trust God with all your heart. Never allow doubt to enter in your heart. Be a vessel of good receiver. Maging vessel tayo na isang lalagyan, tumatanggap. No? Tumanggap ng correction, tumanggap ng mabuti, ng pagtatama, pagtutuwid, tumatanggap ng blessing. Siyempre, sinong tatanggi sa blessing? Taas ang kamay ng tumatanggi sa blessing. Yan, wala. No? Siyempre, blessing ni Lord yan eh. No? Sabi ko nga, Ate Betty, no? Irene, sabi ko, miss na namin kayo. Next year, babalik kami dyan. No? Ang sarap po kasi mag-mission talaga eh. No? Lalo yung titira mo, talagang damang-dama mo yung kalinisan ng puso at very open. No? I-schedule natin uli yun. Ano? Kasi ang sarap mag-mission doon sa lugar nila. Ang daming mga lugar na pwedeng puntahan. No? At gabi na lamang kami umuwi doon sa aming tinitiran doon. Napaka-iba po talaga. No? Kaya nga, magtiwala tayo sa Diyos. No? Huwag natin siya maliitin. No? Kaya ng Diyos na gumawa ng mga bagay na mahirap at imposible. No? Kasi ang Diyos natin ay buhay. No? Kumikilos siya. So ngayon po umaga na ito, no? Ano man sitwasyon meron kayo ngayong pinagdaraanan, magtiwala lang tayo sa Diyos. No? Ibigay natin sa Kanya, Lord, all out ako sa iyo. Ikaw na ang bahala sa pangyayaring ito, sa sitwasyon na ito. Lord, hindi ko pinapayagan pumasok ang doubt sa puso ko. Na tanging ikaw lamang at ikaw lamang ang may katugunan, kakayahan maka-solve ng mga pangyayaring ito sa buhay ko. No? At laging bukas ang puso nating tumanggap, Lord, ito ang plano mo sa buhay ko. Handa po ako. No? So kaya nga po ngayong umaga na ito, sama-sama tayong once again, Lord,
wag nating maliitin ng Diyos, no? Ako po sa paglilingkod ko kay Lord, nagugulat ako talagang the best is yet to come. May biglang mga dumarating na mga bagay, no, na hindi mo inaasahan. Magugulat ka sa grabing biyaya ng Panginoon. So alam niyo po, pag pinagpala ng Diyos ang ulo, dumadalo yan sa buong katawan. Kaya naniniwala po ako, tayong lahat as one family of J Blue family, no? The best is yet to come to your life. Sabi mo sa katabi mo, ituro mo siya, the best is yet to come to your life. No? Sa kabila, the best is yet to come to your life. New things are coming. No? Ang sabi nung inaawit natin kanina, no? There is an open heavens in this place. Heavenly treasures are unveiled. Tumayo tayong lahat. And let's sing this song before na tayo mag-pray. Let us declare that God will open the door of heavens to pour out His blessing upon each and every one. Maging kayo pong nasa inyong tahanan, saan man po kayo naroon, I can feel the mighty presence of the Lord. The Lord is touching you wherever you are. God will open His heavens to pour out His grace, His blessing, and favor upon us. Even healing, miracle sa inyo pong mga buhay. Original po. Original po. F kasi original. Thank you, Lord. Father God, we thank you, Lord, for this morning. We thank you, Lord, for your word, O God. Hindi ka namin nililimitahan. Ikaw ay Diyos na sobrang napakalaki, na ang mundo ay nilikha mo at nilagay mo sa tala ng kawalan, na ang mundong ito at ang mga billions of galaxies hindi nagbabanggaan dahil sa iyong kapangyarihan. Panginoon, ngayon pong umaga na ito, minsan pang iparanas niyo po sa iyong mga anak ang iyong lubusang sobra-sobrang biyaya sa bawat isa. Lord, salamat po. There is an open heavens, Lord, in our place, O God, in this place, O God. And Lord, kami po'y magiging isang vessel ng handang tumanggap ng kung ano meron sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Once again, let's sing this song. Open heaven. How awesome in this place. As we sing this song, just feel the touch of the Holy Spirit. Yes, the Lord is here. Hallelujah. Yes, Lord. He comes to visit us today. There is an open heaven in this place. Heavenly treasures are unveiled. God is speaking, revelations are flowing, a new season is happening, another level of outpouring. There is an open heaven in this place, so much blessings are coming our ways. This room is not enough to contain the awesome power of God. How awesome is this place. Surely the Lord is here. In our
There is an open heaven in this place. Heavenly treasures are unveiled. God is speaking, revelations are flowing. A new season is happening, another level of outpouring. Yes, Lord. There is an open heaven in this place. So much blessings are coming our way. This room is not enough to contain the power of God. There is an open heaven in this place. Heavenly treasures are unveiled. God is speaking, revelations are falling. A new season is happening, another level of outpouring. There is an open heaven in this place. So much blessing are coming our way. This room is not enough to contain the thousand pounds. There is an open for the last time. There is an open heaven in this place. Heavenly treasures are unveiled. God is speaking, revelations are falling. A new season is happening, another level of outpouring. There is an open heaven in this place. So much blessings are coming our way. Yes, Lord. Amen. This room is not enough. This room is not enough. This room is not enough to contain the thousand pounds. This room is not enough. This room is not enough to contain the ocean power of God. Yes, O Lord. Yes, O God. The Holy Spirit impress upon my heart, meron sa ating kalagitnaan, meron kayong inihintay na isang blessing, na isang napakalaking halaga. The Holy Spirit impress upon my heart, receive it, parating na ito sa iyong buhay. New things are coming upon your life, even promotion sa iyong work, even unstoppable, unlimited blessing are coming to your life, to your family. Receive it in the name of Jesus. For God wants you to be blessed, to be a blessing. Yes, the Lord make you the head and not the tail. Yes, just receive it, for the Lord God is an awesome God. The heaven was open right now and pour out His blessing upon you. Just receive it in the name of Jesus and claim it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, tanggapin mo ngayon ang biyayang ito ng Diyos. Yes, hallelujah. There is an open heavens upon your life, your house, your family. Even sa mga nangangailangan ng healing and deliverance, receive it in the name of Jesus. In the name of Jesus, be healed. In the name of Jesus. Yes, Ikaralabakanda, in the name of Jesus. Lord, Lord,
do something upon your people, oh God, right now in the name of Jesus. May ginagawa ang Diyos sa inyong mga buhay. May nangyayari ngayon in the spiritual world bago mangyayari sa natural world. Yes, the Lord sees your faith. Magtiwala tayo sa Panginoon. Manalig sa Kanya that God will do miracle, will do something upon us. The coming year, the best is yet to come. Forget the former things, and God will do new things upon each and every one. Panginoon, I declare, oh God, right now in the name of Jesus, what we declare, it shall come to pass. Lord, bless mo, Panginoon, ang bawat hawakan ng kamay ng iyong mga anak. Ang bawat gagawin po nila, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos. You gave your people the ability to produce wealth, oh God. In the name of Jesus. Lord, we receive it, we claim it. Pinagpala mo ng mga anak mo, Panginoon. Pinagpala mo ng bawat isa. Tinanggap na namin ngayon pa lamang, Lord, ang blessing. Inaangkin na po namin ito, nagpupuri na kami sa iyo, nagpapasalamat na kami. Yes, pasalamatan natin ang Panginoon. Lord, thank you, Lord. I receive your blessing. I receive, Lord, miracle. I receive healing and deliverance. I receive, Lord, hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. Tinanggap na namin ang pagpapala. Raragasa ang pagpapala sa iyong mga anak. Thank you, Lord, for the victory, for the deliverance, oh God. Lord, salamat. We claim it, oh God, in the name of Jesus. Lord, we thank you. We honor you. In Jesus' name. Amen, amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabihin niyo po sa katabi niyo, you are so really blessed. Sa kabila, you are so really blessed. No? Amen, amen. Hallelujah. Kailangan masaya po tayo. Amen. Ang pinagpala, masaya, naka-smile, nagre-rejoice. Hindi yung pinagpala, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw, makataas ng kamay. No? Ipakita natin, kasi alam nyo, the more na kumikilos tayo, ang presence ni Lord, pinalalakas tayo. No? Kaya patunayan natin, Lord, salamat. No? Pinagpala mo kami. Amen. Awitan natin si Lord, pasalamatan natin siya. Amen. Hallelujah. Sige, rumaragas ang pagpapala. Nabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Pag ako'y magsasaya, kaya't sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Sinabi ng Diyos, aangat ang buhay ko. Amen. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Oh! Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Rumaragasa pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa'kin napupunta. Mula Hilaga, Kanluran, Timog Silangan, saan man magpunta, rumaragas ang pagpapala, aking nakamtan na. Dami ng Diyos, ang buhay mo. Amen, ang buhay mo, ang buhay ko. Sinabi ng Diyos, sasagana ang buhay ko. Kaya't ako'y magsasaya. Oh! Pagkat sinabi ng Diyos ay sinabi niya, di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Rumaragasa pagpapala aking nararanasan. Di ako magtataka
kanluran, di mong silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala, aking rumaragasa. Rumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't saan napupunta. Dagat, kanluran, di mong silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang Pwede pa sabihin mo sa katabi mo. Hey! Rumaragas ang pagpapala, aking nararamdaman. Awitin po natin mas malakas. Di ako magtataka. Mula dagat, kanluran, timog silangan, saan man magpunta. Rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, rumaragas ang pagpapala, aking nakatanan. Amen. Amen. Pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa hiling ko. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Ay magpasalamat sa Diyos. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad ko. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Amen. Sige po, taas po natin ang ating makamay sa Panginoon. Yes, Lord.
Lift up your hands to God. Salamat. Salamat, salamat. Hallelujah. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yes, Lord, Ikaw ang hinahanap namin, Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyang tunay na nadarama ko. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan mo, ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahang di kayang bilhin, sa'yo ko lang nadama. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Sa buhay kong ito, pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ang kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Hallelujah! Yes, Lord, malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen, amen. Hallelujah. Sige po, maupo tayong lahat saglit. To God be the glory. Amen. Amen. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Alam nyo, ako po ay excited na excited. Bakit po? Dahil habang ako po nakikinig kay Bishop kanina, marami pong ipinakita o sabi nga, ni-reveal ang Lord sa akin, ano? Na sabi nga sa tema natin that God will make new things, no? Yun po ay totoo. Sabi nga, God is not a man that He should lie, and He is not a son of man that He should repent. Kapag sinabi niya, gagawin niya. Amen? Praise the Lord. Kanina, sinabi ni Bishop, no? Ang una daw na naroon na, sabi nga ay, para maranasan natin yung new things na gagawin ng Panginoon, forget the past. No? Pero alam niyo kanina, habang ako pa'y nakikinig, pinaalala sa akin ng Diyos yung nakaraan.
Pero, yung pong mga mabubuting bagay na ginawa niya, ang pinaalala niya sa akin. No? Ano yon? Praise the Lord. Magugulat po kayo, no? Dahil noong nakaraan po, bago pandemic, sinulat ko pa nga po eh. Ito po yung pinaalala sa akin ng Lord. Sa buong Asia, no? Ay sabi nga yung sa countries na pinagdalhan sa amin ng Panginoon, bali 10 countries pala, no? Ang pinagdalhan na namin sa amin ng Panginoon, yung napuntahan na namin. Sa Asia, ito yung Hong Kong, Macau, Korea, Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, no? At hindi lang po yon. Dinala rin kami ng Lord sa USA. Sa USA po, dahil napakalalaki po nung, sabi nga ay, tawag dito, yung mga lugar, di ba? Pero binilang ko rin po. Pinasulat din lang Lord sa akin. 10 states pala ang napuntahan namin noong nakaraan. No, dito, sabi, sa Florida, sa LA, sa Texas, sa Virginia, sa Washington, sa Maryland, sa Carolina, New York, New Jersey, and San Francisco. No? Hindi lamang po yon. Dinala rin kami ng Lord sa Israel. Alam nyo, bago ka makarating na Israel, kailangan meron kang 150,000. No? At hindi lamang po yon. Dinala rin ako, si Bishop din nakasama dito, sa Australia. Yun yung habi nga yung past na pinaalala sa akin ng Panginoon na ginawa niya. No? At ang kanyang kapahayagan kung paano niya ginawa yung mabubuting bagay na yon, much more ang gagawin niya at inihanda niya sa bawat isa sa atin ngayon. Amen? No? Ang sinasabi dito na forget the past, ang kalimutan natin mga past, yung mga failures natin, yung mga negatives natin. Pero, ang sabi nga, we must not forget those things na ginawa ng Diyos. Kaya nga sabi nga, we must count all our blessings. Dahil kapag pinaalala yun sa iyo ng Panginoon, na sabi nga ay, yung mga mabubuting bagay na ginawa niya sa buhay mo, mas lalo mo siyang mamahalin. Amen? At ito po ang nakakatuwa. Ang number 2. Ano ang number 2? Sino yung nakikinig kanina? Ano yung number 2 para makanpan natin yung new things na inihanda ng Diyos? Face the challenges. No? Kailangan daw po ay harapin natin ang mga challenges sa mga pagsubok sa ating mga buhay nang may pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon na sa Kanya ay walang imposible. Amen? Nasabi nga po, pinaalala sa akin ng Panginoon, anak, ilang bansa na ang pinuntahan nyo? 10. Ilang states ang pinuntahan nyo doon sa US? 10. No? May ipon ba kayo? May pera ba kayo? Wala. Wala kami may pagmamalaki kay Lord. No? Pero purihin ng Diyos, ang ating yaman ay nanggagaling sa bangko sa langit. Amen. Hindi bangko dito. At alam niyo po, pinaalala rin sa akin ng Lord, dahil tayo po ay nasa last days. No? Sabi nga po, malapit na pong dumating ang ating Panginoon, masyado nang mabilis ang facing. No? Hindi nyo ba napupuna? Nung nakaraan lang January, ngayong December na. Sabi nga, we must redeem the time, for the days are evil. Kailangan daw po naroon na ang bawat oras ay pahalagahan natin. Napakabilis ang panahon. No? Kahapon, nandun lang kami sa Pangasinan. Ngayon, nandito na kami. No? At ang isang pinaalala sa akin ng Panginoon, yung naging mission namin sa Davao. Alam niyo po, kung yung mission na yon na 3 days lang, kung yun po ay ginawa namin sa sarili naming kaparaanan, baka yung pagpunta pa lang kila Pastora Mercy, ay hilahod na kami. No? Hindi na namin kakayanin, ang layo pa lang. Pero praise God,
Dito sa new thing na ito, kahit spaceship, kahit pwedeng padala ng Diyos sa inyo. Amen? No? Nagulat po kami dahil 3 days, Davao del Sul, Davao Oriental, Kidapawan City. No? Nagulat po kami. How much more this coming year, 2023? Na ang sabi nga, we must cross over and possess the land. Amen? Kaya alam ko po na sa oras na ito, ang sabi nga doon sa number 3, pero ang pagtutuunan natin mamaya ng pansin itong number 2, you must face the challenge, no? Sa number 3, ang sabi nga, do not underestimate what God can do to us. Huwag natin siyang i-underestimate sapagkat siya ang may-ari ng langit at lupa. Ang mahalaga lang, ito po yung ating pagtuunan ngayon. Face the challenge. Saan po sa Biblia na nagpapa-challenge ang Panginoon? Saan? Lagi natin ito naririnig. Kaya lang naririnig natin, hindi dumarating sa puso natin. Kapag po ang katotohanan na ito ay dumating sa puso natin, mararanasan natin ang himala ng Diyos. The challenge of God, subukan niya ako, sabi ng Panginoon. Only in our tithes and in our offering. Dito lamang nagpasubok ang Diyos. No? Na kung saan dito nakikita ng Diyos yung ating puso, kanino ka ba nagtitiwala? Sa ipon mo sa bangko? Sa pinagpapaguran mong trabaho? O sa ating Diyos na buhay na may-ari ng langit at lupa? Alam niyo po, in facing, no? Doon po sa, sabi nga po sa pagpasok natin dito sa new things na ito, maraming bagay po ang nais ng Diyos na mabago sa ating buhay. Even doon sa mga comfort zone natin, no? Aalisin tayo ng Diyos doon sa comfort zone natin. Dahil sa comfort zone mo, mayroon ka ng mga pinagkakatiwalaan. Pinagkakatiwalaan mo na yung trabaho mo, pinagkakatiwalaan mo na yung bangko mo, pinagkakatiwalaan mo na yung investment mo, no? Pero alam niyo po, dito sa new thing na sinasabi ng Diyos, no? Ang challenges po dito, aalisin ka sa comfort zone mo. Bakit? Para mag-manifest sa buhay natin ang Proverbs 3, 5, and 6 that we must trust in the Lord with all our heart and lean not unto our own understanding. In all our ways, we will acknowledge Him and surely He will direct our path. No? Naalala ko po kahapon, nandun po kami sa Pangasinan, noon ko lang po narinig yung testimony ni Pastor Gab. Na sabi nga po, dumating po sa punto na sabi nga po ang kanyang anak ay nangangailangan na napakalaking halaga. Bakit? Dahil magre-review para sa exam for nursing. Nagpapastor lang, hindi pala pwedeng langin ang Hindi pwedeng langin ang pagpapastor. Nagpapastor po siya, no? Naglilingkod siya sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Alam niyo po, ang sabi nga niya sa Panginoon, Lord, wala kaming ipon dahil ang bangko namin ay nasa inyo. Ang pinakalas, sabi niya nga ay, kaya lagi niya sinasabi yon, no? Na kumbaga naranasan niya eh. Nung hingan siya ng anak niya ng napakalaking halaga, ang ginawa niya po, kung ano yung nasa kanya, ibinigay niya sa Panginoon. No? At namangha po sila. Nag-provide ang Panginoon. Sabi nga, our God can supply all our needs according to His riches in glory. Not according to the economy of our country, not according to your status, according to His riches in glory. Kaya alam niyo po, ngayon po, hindi lang po basta nakapasa yung anak niya, may US license na rin. Amen. Praise the Lord. Naghihintay na nga lang daw po ng pag-alis. Kaya sa umaga pong ito, we will face challenges. If we want that new thing na mangyari sa ating buhay, kailangan bukas yung puso natin.
nahaharap tayo sa challenges, no? Lalo na sa ating pagkakaloob. Kung gusto nyo na magkaroon talaga ng nag-uumapaw na pagpapala, open our hearts for the challenges na ipaparanas sa atin ng ating Panginoon, no? Katulad nga ng sinabi ni Bishop kanina, ang challenges, hindi ang demonyo ang nagbibigay, no? God allowed it to test our hearts. At kapag po bukas ang puso natin sa challenges, hindi ka makakaramdam ng takot. Ako po personally, naranasan ko yun. No? Nung kami po ay bago ilipat dito ng Panginoon, we are already in the comfort zone in Mindoro. No? 12 towns, may mga churches na, may kanya-kanya ng simbahan, at kung tutuusin po, may mga permanent na, no? Ako pa nga ang nag-submit ng mga titles doon sa main office namin noon, no? May school kami ng mga hinahawakan. We are already in the comfort zone. But if God has spoken unto us, no? Kung naroon na sinasabi ng Diyos that there will be new thing na gagawin ng Panginoon, aalisin ka doon sa lumang bagay. Dadaling ka doon sa bagong bagay. At kapag bukas ang puso mo, kapag sinabing bago, anong mararamdaman mo? Kailangan ma-excite ka. Kasi bago eh. Hindi luma eh. Bago. No? Kaya alam niyo po, nung kami po ay ilipat dito, bagamat marami ang pinagdaanan, no? Pero dahil nandoon po yung excitement sa puso ko, wala po akong naramdamang takot. Although it is a challenge, no? Talagang lumipat po kami dito sa Cavite, starting zero. No? Maging ang love gift, putol. Nag-step kami ng may pananampalataya sa Panginoon. Yung pananampalataya na may gawa, ha? Baka mamaya Lord, I trust you, pero hindi ka makumikilos. Nagtinda kami ng sabon. Nagtinda kami ng mga dishwashing. Kami dalawa ni Bishop, nagde-deliver kami doon sa paliparan. Motor lang ang dala namin. Pero pag kahon-kahon ang dala namin, ako sumasakay ng jeep, si Bishop nakasakay doon sa motor, sumusunod sa akin. No? Pero tinetas lang ng Lord ang puso natin. At nandun po nakita namin ang, sabi nga po, yung mga kaparaanan. Ang sabi nga ng Panginoon, His ways are not our ways, and His thoughts are not our thoughts, for His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. No? Nakita ko po itong sinulat ko na po, no, sa sa Isaiah 42:16. Ang sabi ng Panginoon, and I will bring the blind by a way that they knew not. I will lead them in paths that they have not known. I will make darkness light before them, and crooked things straight. These things will I do unto them, and not forsake them. Ito po yung nakapangako doon sa new thing na inihahanda ng Diyos sa atin. Kaya nais ang ating Panginoon, ibuksan natin ang ating puso, no? At itong sa oras na ito, sa ating pong pagkakaloob, it is a challenge. Huwag po tayong matakot, no? Kung dati-rati kasama tayo dun sa magnanakaw na sinasabi ng Panginoon. Sino ba yung mga magnanakaw? Yung hindi nagbibigay ng kanilang tithes. We are considered as robbers. No? Tayo ay nagnanakaw. At ang nakakalungkot nito, hindi tao ninanakawan natin. Diyos ang ninanakawan natin. Tao, pwede ka pang magkunwari. No? Katulad ng ginawa nila sa Fira at yung mag-asawa, nagkunwari sila, na ibinigay nila. No, yung pinledge nila, pero inanuhan pala nila, binawasan nila. Akala nila, makakapagkunwari sila, kina Pedro, kila ano, because they are giving. No! Ang sabi nga nila Pedro, no, bakit kayo nagsinungaling sa Santong Espiritu? In our giving, tandaan po natin, we are not giving kay Bishop. We are not giving sa church. We are giving to the Lord of Lords and to the King of Kings na nakakaalam ng lahat. Kaya ang nais ng Panginoon
sa oras na ito, for the new things na gagawin ng Diyos, let's accept the challenge. Ibigay natin ang dapat ibigay sa Panginoon. At tandaan po natin, we cannot outgive Him. No? Kung sa palagay mo, Lord, itong perang ito na pang tithes ko na lang ang hawak ko, huwag kang matakot. Ibigay mo sa Panginoon. Dahil yan ang magbubukas, katulad ng sinabi niya, I will open the door of heaven, the windows and doors of heaven to pour out the blessing. Kaya hindi ma-pour out ang blessing sa atin. Dahil hindi natin ginagawa yung dapat nating gawin. Alam niyo po ako personally, sabi nga ay, yes, maaaring wala akong pera sa bulsa, pero every time, halimbawa po pupunta kami ng Mindoro, I want to bless someone. Gusto kong maging blessing. No? Alam niyo po ang ginagawa ko, Lord, gusto ko po siyang i-bless, pero wala po akong pera. Alam niyo, maya-maya po, may lalapit sa akin, may magbibigay sa akin. At dahil ang pinanalangin ko, gusto kong maging blessing, hindi ko yun itatago. I will not keep it. Habi nga, hindi ko yun itatago para sa sarili ko. Ibibigay ko yun doon sa ipinanalangin ko. Pero, bago ko ibigay, ibinabawas ko ang tithes. No, binabawas ko yung tithes. Dahil ang tithes ay para sa Diyos. Amen? Kaya sa oras na ito, kung natanggap nyo ang kapahayagan, no, doon po sa binahayag ni Bishop, ako, yun po yung natanggap ko, no, na itong year 2023, kung kami po ay nakasampung countries noong nakaraan, doble-doble ang bubuksan niya ngayon. Amen? No? Naghihintay ang Winnipeg, naghihintay ang Davao, ay ang Guam, naghihintay ang US, no? Naghihintay ang Toronto, no? Naroon po, marami siyang binuksan na. Kaya lang kailangan ano natin yung ating puso. Let's accept the challenge. Sino dito ang gustong i-accept ang challenge ng Panginoon? Dahil gusto niyang maranasan yung katotohanan, the outpouring blessing, katulad ng inawit natin kanina. Who wants to accept the challenge of God? Say amen. Amen. Praise the Lord. Yumuko tayong lahat at pumikit. Lord, I'm very much excited, O God, sa gagawin niyo, Lord. Sapagkat you have prepared everything, Lord, katulad po nung pinakita niyo sa amin sa Davao, Lord. Nilakaran lamang namin ang mission na yon, pero nakita namin ang provision nyo. Nakakamangha. How much more, Lord, for this coming year na 2023, na sinabi nyo, we will possess the land. Father, alam po namin na ang mga bagay na ito ay hindi mangyayari at magaganap. Kundi kami hahakbang, kundi namin i-accept ang challenges na binibigay nyo sa amin. Father, I pray na sa pagkakataon na ito, Lord, alisin nyo, tunawin nyo ang espiritu ng takot sa puso ng bawat isa na gawin ang kalooban nyo. Alisin nyo, Panginoon, ang takot, Panginoon, ang pangamba. Lord, hallelujah, sa kanilang mga puso upang sundin nila na ibigay ang dapat ibigay sa inyo, Panginoon. Sapagkat walang sino man na pwedeng mag-outgive sa inyo. Lord, hallelujah, sa pagkakataon na ito, as they accept the challenge, Father God, ngayon pa lamang, Panginoon, kayo ang nakarinig ng kanilang pag-amen. Lord, buksan nyo na po ang pintuan ng pagpapala, Panginoon. Even the windows of blessings, O God. Open the windows and doors of blessing to your children right now. Sapagkat alam namin, Panginoon, dito po sa mga bagong bagay na gagawin nyo, patuloy kaming mamamangha. Patuloy namin makikita ang inyong kapangyarihan, ang inyong kadakilaan at ang inyong Lord, ang kaluwalhatian nyo. Salamat, salamat ng marami for those who accepted the challenge. Father God, hayaan nyo po na patunayan nyo sa kanila na hindi ka nagsisinungaling sa inyong mga pangako. Pag sinabi nyo, gagawin nyo, Panginoon. Salamat. Lord, bless your people, O God. At hayaan nyo po na ang bawat sentimo na makokolekt, Panginoon, magamit lamang for your glory alone. Lord, upang kayo ay maitaas, maluwalhati, at madakila. Kaya sa oras pong ito, sa inyo ang pinakamataas sa papuri, pasalamat, kalwalatian,
sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. God bless us all. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay mo ay paganda ng paganda. Rumaragasa sa'yo ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang pagpapala. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy ang tagumpay. Kay Jesus wala nang hahanapin pa. Buhay mo ay paganda ng paganda. Rumaragasa sa'yo ang pagpapala. Kaharian ng Diyos ay nasa atin na. Amen. Dadako po tayo sa ating Holy Communion. Tinatawagan natin yung ating mga asheret. Amen. Ginagawa po natin itong Holy Communion once a month bilang pag-aalaala sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At ito po'y sagrado, hindi po ito biro. Gagawin natin ito ng may paggalang sa Panginoon sapagkat minsan inialay ng Panginoong Sus ang buhay niya sa krus para iligtas tayong mga nagkasala. Kaya nga po, ang pagpapartake ng tinapay na ito ay pag-aalala sa ginawa ng Panginoon. At ang kanyang katawan ay binayubay sa krus, tumanggap siya ng 39 stripes. And He said, by His stripes, we are healed. Kaya i-claim na po natin, Lord, by your stripes, I am healed. By faith in Jesus' name. At yung dugo na nabuhos sa kanya, sa katawan niya, sa krus ng Kalbaryo, sabi ni Jesus, this is my blood. No? Ito yung dugo ng pinagtitibay ng bagong tipan na sa tuwing inumin natin ito, yan pong Diyos, simbolo lamang ng dugo ni Lord, ay inaalala natin ang kanyang ginawa sa krus. Kaya nga po, gagawin natin ito bilang pag-aalaala sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Manalangin tayo. Tumayo po ang bawat isa. Father God in heaven, bless this bread symbolizing your body, Lord. Even the juice, simbolo ng iyong dugo. Magbigay ito ng kalusugan, lakas na aming katawang lupa. At sa sandaling kainin namin at inumin ito, Panginoon, ihayag mo ang iyong mayamang biyaya, ang iyong kabutihan. We claim it, Lord, that by your stripes we are healed. Thank you, Father. We honor you in Jesus' name. Amen. Sige po. Kumuha muna po kayo ng bread at saka cup. Sabay-sabay po tayo maya-maya. Awit muna tayo. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified.
natin ang mga bread. Lord, bless this bread, symbolizing of your body, even the juice na may papartake. We thank you, we honor you, O God. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay natin kainin at inumin. Amen. Sige po, kainin nyo na rin at inumin ang juice. At manatili po nakatayo, ipasa nyo lang pakaliwa, pakanan at kukunin po muli ng ating mga asherep. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let's pray. May the love of the Father and the blessing of the Son of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us. In Jesus' name, Amen. Maupo po ang bawat isa para sa mahalaga announcement, Pastora Shekinah. At pagkatapos po ng ating mahalaga announcement, meron po tayong ABP. Bago po si Pastora Rio, no? Announcement. Praise God. Good morning po. Good morning po sa bawat isa. Ayan po, for our announcements po. Ayan, again po, we will have our eating fellowship. So, mamaya po, dito po tayo lahat magla-lunch and then after po nating magkainan, kung lahat po ay tapos na ng 1 p.m., so we will start our Christmas party. So, ayan po, please stay. And then, yung mga may dala po na pang-exchange gift, hawakan nyo lang po yung inyong mga pang-exchange gift at later na po natin aayusin kung paano po yung magiging proseso po natin. And, lahat po ba ay nakapag lista ng kanilang mga pangalan sa ating attendance per satellite. So, naka-color coding po tayo. Kung hindi nyo pa po nasusulat yung pangalan nyo, please do, even sa mga bata. Kasi later po, sa ating raffle, Ate Doors, or sino po ang ating pwedeng pakikuha po yung mga batuta? Ayan po. So, kung hindi pa... Praise sound. Ayan po, again, so sa mga hindi pa po nakakapag lista ng inyo pong attendance, please do kahit yung mga bata po, ilista nyo po sila. Nakalagay naman po yung age na dito sa isang column po dito para malaman natin mamaya sa raffle po natin if adult, youth, young pro, or kids po yung mabubunot po natin. So, again po, kung hindi pa po kayo nakapaglista ng inyong mga names dito po sa attendance, please do, pwede nyo pong i-approach one of our usherettes po later para po sa ating raffle draw po later sa ating pong Christmas party. And, ayan po, sa December 31 po, magkakaroon tayo ng worship explosion. Ito po yung ginagawa natin na Thanksgiving sa Panginoon at sa pagsalubong po sa 2023. Ayan po, we will utter praises, thanksgiving, worship unto our God. So, 7 p.m. po, yan dito sa church. So we're inviting everyone to come and let's join our hearts together as we worship our God. At yan po, yan. So this coming Saturday, it's our concert na po. Sino pang excited? Ayan, praise God. So we're inviting everyone at please do invite din po. Kung meron pa po kayong hindi mga nai-invite na kaibigan, kamag-anak nyo, and we still have tickets. It's only 300 pesos. Huwag nyo pong isipin na gagastos kayo. Isipin nyo po that the moment you buy the ticket, you are helping our church in Batulao, Batangas para po ma-raise po ang ating sanctuary po sa lugar na yon.
So again po, please do invite, and at the same time, yun nga po, kung pwede pa rin kayo mag-sponsor ng ticket, it's only 3,000 pesos. Ayan po, 10 tickets na po. 300 po. Pero pag nag-sponsor kayo, 3,000 pesos. That's for 10 tickets. Okay po? So, ayan po, sabi nga po, as we sow that seeds, surely harvest will come. Not only harvest in our finances, but also harvest of souls. So, meron po tayong mga guest speakers. So, yan po, sa darating na concert, si Dolphy Jr., Dennis Faith, and Natalie Joy. So, let's expect from the Lord, and please do include this prayer po, this concert in our prayers po. We want the presence of God to be in that place, because the presence of God will make the difference. Amen po? So, please do pray for it. Please do include it in your personal prayers and sa corporate prayers po natin. Amen? So, 1 week na lang po, I think, December 8 po ba? May last rehearsal ng ating worship team dito sa Molino, Sagana and Camellia po, sa kanila pong general rehearsal. So, let's be excited sa gagawin po ng Panginoon sa concert na to. And, ayan po, sa December 25 po, we still have services, though it's Christmas time. Although, yun nga po, for sure, maraming puyat. Kasi nga po, di ba, 24 ng gabi, sumasalubong tayo. But, let's not forget na, yun nga po, 25 is still Sunday, and we still have services po. So, next, ayan po. So, ito po ang ating mga Sagana and Evangelista announcements. So, every Thursday po, ang kanilang prayer meeting ng 7 p.m. You can approach Pastora Mercy or Pastor Lito po. And then Saturdays naman po is ang feeding po ng kids ministry every 2 p.m. Ito pa ay ginaganap sa ating church sa Sagana. And Saturdays din po ang youth ministry, 4 p.m. Ganon din po ang practice ng praise and worship. So sa mga taga-Sagana po natin, if you want to involve yourself, alam mo po na may gift ka sa pagkanta, sa pagsayaw, sa pagtugtog, magpagamit po tayo sa Panginoon. May practice po sila ng 6 p.m. And ang kanila pong mga Bible studies every Wednesdays ng 2 p.m. Ayan po. And then may services din po tayo doon every Sunday. 9 din po, 9 a.m. So kung malapit po kayo sa Sagana, along Evangelista, Sagana, or malapit po kayo doon sa lugar, you are invited po to come in our services doon. And ang ating pong J. Blue Paranaque, ayan po, ang kanila pong midweek service na ginaganap po doon is every Wednesday. 3 o'clock po ba? 3 o'clock po, no? Every Wednesday. So, ina-announce po kung saang tahanan po magsa-service. And ang ating pong Sunday service din po sa Paranaque every 3 o'clock in the afternoon. So, kung kayo po ay malapit sa Paranaque or taga Paranaque, you can join our services din po doon. And sa December 18 po, ayan, they are planning to have their Christmas party. So, kaya po, sa mga gusto pong mag-join, ayan, sa service natin doon, you can also join their Christmas party. And meron pa po ba? Ayan, again po ang ating pong Speak Life every Mondays ng 7 p.m. sa ating pong Facebook page. And sa Camellia daw po is ang pinaka-highlight of event is this coming December, ano nga po natin, 10, yung ating concert. So, pinag-uusapan pa daw po nila if, Pastora, yung Thanksgiving po, no? That will be on, wala pang, January na. So, further announcement will be announced po sa ating J. Blue Camellia. Yan, so, ang ating pong Tinig ng Pag-asa every Tuesdays and Thursdays, 7 p.m. po sa Facebook page din po natin. Ayan po. And ang ating pong leadership spiritual feeding and mentoring via Zoom every Tuesdays at 8 p.m. So sa January na po pala. So, this December po, wala po muna tayong feeding and mentoring via Zoom. So,
Ayan po, resume na po tayo sa January para to give time to spend to our families. Ayan po. So, again, don't forget to like, follow, and subscribe our Jesus Be Lifted Up Church page at ang atin pong YouTube na J Blue Church. Ayan po, for our mga ina-uploads na mga announcements and mga videos po para makita po natin. So, meron pa po ba? Wala na. So, ayan po, this time po, let's see our missions 2022. Lahat po ng ginawa ni Lord in our mission this 2022 as we have our AVP.
Praise God. Alam niyo po, hindi natin maaabot ang lahat ng lugar na ito kung wala po ang mga support ninyo sa mission. So I would like to encourage everyone that lahat po tayo tinawag para maging misyonaryo. Hindi lang po si pastor, hindi lang po yung ibang mga leaders. Everybody in the church is a missionaries. Dahil yun po ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa, that each and every one are called to go to the world and make. Yes. Marami pong mga misconception or wrong perspective pagdating po sa supporting the mission. Yung iba po kasi, nararamdaman nila, they feel that mission is a burden. Hindi po kailanman magiging burden ng mission. Hindi ito kabigatan. Dahil naniniwala ako, out from there, magfo-flow po ang biyaya sa bawat isa po. And most especially, sa bawat churches po natin. Amen? Kung tayo po'y umaabot ng mga ating pong mga kakilala o sino man sa iba't ibang lugar, naniniwala ako na hindi tayo pagkukulangin ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan, lalo tigit pangangailangan sa church. Yung iba nahihiya rin mag-fundraising, huwag po tayong mahiya. Kaya kami po, itong concert na to, matagal naming nilimliman sa prayer. Natatakot kami kasi nga yung gastos and everything. Pero sabi ko, Lord, mayaman ka. Bahala na po kayo. Kayo naman po ang naglagay sa puso po ng inyong lingkod at alam kong sasamahan mo kami. It's more than whatever that we have. Kasi ang Diyos natin is a God more than enough. And the same of course, yung iba po, ayaw nilang to go into mission kasi sa isip nilang dahilan, they lack finances. Lahat pong itong tatlong ito, wag nating papayagang maging hindrance para tayo'y makapag-mission. Naalala ko po si Elijah bilang lingkod ng Diyos sa unang hari, Kapitulo 17, versikulo 9. Hindi po ba, siya po ay nagpunta doon sa lugar ng Zarephath, and from there yung region na yon ng Sidon, nagstay po siya doon, at you know what? Si Lord kinausap na po yung balo para i-provide si Elijah ng kanyang pangangailangan. At naniniwala po ako tuwing punta natin, tingnan niyo po sa Davao, nagulat po talaga kami nila Bishop. Grabe, from place, 3 hours, 4 hours ang amin pong. Pero naabot lahat yon. Bakit? Meron pong hindi po ang Diyos, ginamit ang Diyos na katulad po ng babae sa Sarephat na pinagkalooban ng pagpapala, inihanda ang blessing para gamitin para po sa ating pong misyon. At kung sila po na hindi sinasabi nating mga Kristiyano born again, nagagamit ang kanilang mga blessings, what more tayong lahat? Sino po rito ang kilala si Lord? Sino po ang Kristiyano? So definitely, mas lalo nating naiintindihan ng mission. Amen? So from here, mga kapatid, gusto ng Panginoon, yung si Nehemiah sa Nehemiah chapter 2, tingnan po natin, di ba? Nung tinawag ng Diyos si Nehemiah, para po i-rebuild ang temple, biro niyo po, binigyan po ng favor si Nehemiah. Kanino? Hindi siya born again. Persian king. Imagine, everything is provided kay Nehemiah in order to do the mission na dinala ng Lord sa puso niya. Basta handa ka lang, wala pong mahirapan din posible sa ating Panginoon. Kaya nga po, ang sabi ng Diyos sa akin kanina, we need to carry each other's burden. Ito po'y kabigatan. Hindi yung kabigatan na pinapasan nyo na Ito po yung kailangan nating gawin. So, tayo po ay nagpapasakop doon po sa kalooban ng Diyos mula po sa lingkod ng Panginoon kay Bishop, sa church po natin, sa J-Blue, na tayo po ay lalabas at tayo po ay we will conquering a lot of nations at ihahandog natin kay Lord. Alam niyo po, nung nag-meeting kami dito, nagulat ako. Ang dami na po palang mga lugar in the making sa prayer. Next year, marami na naman pong pupuntahan. Actually, dikit-dikit yun Leyte,
Ormoc. Dikit-dikit po yun. So sabi ko nga punta natin doon, 1 week, para mapuntahan lahat po yung place na yon. So wag po tayong matakot. Tandaan niyo po si Lord, nakakatuwa. Nung si Lord po ay nagkaroon ng ministry dito, alam niyo po ba, the Lord, our God, provided yung mga tutulong na sa Kanya. So ako po'y naniniwala, meron pong hihipuin ng Diyos, mananampalataya man yan o hindi. Kaya po yung nangyari doon, sabi ko, ibang klase, tulugan namin, bawat kwarto, aircon kami. Kanya-kanya kaming aircon, nakaservice pa kami. At nakakatuwa, pinakain pa kami sa Vikings. Sana all ano. Kita niyo po, hindi ka na natakot para hakbangan. Sabi ko nga, Panginoon, totoo pala. Pagka kami tinawag mo, you will provide for us. Kaya po next year, handa po tayo. Handa po ba tayo? Okay, handa po ba? Pag handa rin po bang magbigay at magkaloob sa misyon natin? At tandaan natin, hindi masasayang ang lahat ng kaloob nyo. Yung hindi makakapunta doon, makakasama sa amin. Padala nyo, pera nyo, yung finances nyo, at prayer ninyo, of course, mahalaga sa amin. Are we willing to go and go sa mission na pinagagawa ng Diyos? Now, panalangin po natin yung ating mga mission offering. Nakahanda na po ba? Praise God. Saan po yumuko at ating ipagkatiwala. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, sa pangalan po ng iyong anak at sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa video po ng aming nakita kanina. Inaalala po namin lahat ang nakaraang yon. Dahil naniniwala po kami, ito po'y naganap ng 2022. At kami po will be crossing over for the next year, 2023, for another place or places that we will be about to conquer for your name, O God. Lord, we pray sa lahat ng mga kapatid po namin na kung saan ay nakikiisa sa gawain, Panginoon, ng pagmimisyon. Lord, wag silang matakot. Kahit po sa kakulangan sa mga panahong ito, hindi mo kailanman pagkukulangin ang aming po mga buhay. Hindi kami mahihiyang gumawa ng mga bagay, Lord, that we are so excited. Hindi man namin nakikita ang result. Dahil, Lord, ito'y pinagagawa mo, alam kong may tagumpay na amin pong inaasahan mula rito. Ama, marami pong salamat. I-bless mo ang mga kamay. I-bless mo rin ang kanilang mga puso as they give to the mission, Lord God. I pray mula sa trabaho, negosyo, sideline o ano man to, Panginoon. Alam ko, Diyos, aangkinin po namin that we will all be possessing the blessing that you have already in store for your people. And I declare in the name of Jesus, by faith, aangkinin po namin itong lahat, O Diyos. Salamat, Ama, as we give, Lord God, to you alone, all the best, all the glory, praises, honor, and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Muli po tayong tumayo. Ibigay sa Panginoon ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks.
dumako sa closing prayer, pangunahan tayo ni Pastora Maribik. Tinatawagan ko po ang lahat ng may kaarawan ng buwan ng Disyembre at ipagpe-pray po natin. Sige po, maging yung merong anniversary ng kasal, birthday ng buwan ng December, lapit po sa harapan. Ayan, yung mga may anniversary ng kasal at saka may kaarawan ng buwan na ito. Sige po, lapit po kayo sa harap. Pastora Maribik, asan ka na? Dito sa harapan na rin? Ayan, pareha kayong December. Ayan. Sige po. Oh, December, birthday. Oh, kailan? Oh, sige. Sige po, may kaarawan ng December. Look. Kuya Jess. Kuya Jess. Kuya Jess, Ate Lydia, patawag si Kuya Jess. Yan. Okay. Okay. Sige, ito nating lahat ang kamay natin sa kanila. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat. Hindi lamang pisikal na kaarawan ang naranasan ng mga anak na ito, kundi ang spiritual. Lord, sa kanilang pong magdaraos ng kaarawan nilang pisikal, iunat niyo yung mapaghimalang kamay sa kanila. Lord, I release your blessing upon them, your protection, your guidance, O God, your covering. Lord, ano man ang desire ng heart nila, ipagkaloob mo, Father God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, grant unto them, Lord, whatever their petition unto you. And release, Lord God, favor upon favor, miracle upon their lives. Panginoon, salamat. Gamitin mo ang buhay nilang ito upang maluwalhati at maparangalan ng iyong pangalan. Thank you, Lord. We honor you. We praise you. In Jesus' name, amen. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Once again! Hey! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May ano yan? May pa-birthday na sa kanya. Advance eh. Tala. Okay. Sige po, manatili tayo nakatayo para sa ating closing prayer. Pastora Maribik. Amen, amen. Purihin ang Panginoon. Ayan, sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Hallelujah, Father, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na ibinahagi mo sa umagang ito, Panginoon, sa mga bagong bagay na gagawin mo sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord, sapagkat gagawin mo kaming ulo, hindi kami buntot. Pagpapalain mo ang gawa ng aming kamay, Panginoon. At Lord, kami na ang magpapautang at hindi na kami ang mangungutang, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat sabi mo, Panginoon, kung kami tatawag sa iyo, Panginoon, ipapakita mo ang mga kamangha-manghang bagay na gagawin mo sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong pangako, Panginoon, sa amin. At Lord, maraming salamat. Pagpatuloy mo pagpalain ang aming bisya, Panginoon. Ano man ang dalangin ng puso niya, Panginoon, ay patuloy mong ipagkakalob sa Kanya. Thank you for the divine provision, Lord. Supernatural provision and supernatural favor na ibibigay mo sa Kanya lagi kung saan man siya pumunta, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon. At ang lahat nagdumalo sa araw na ito, Panginoon, ay patuloy mong pinagpapala, Panginoon. Lord, maraming salamat. Itinutulog din po namin sa iyo, Panginoon,
ang pagdiriwang ng aming Christmas party, Panginoon. Pangunahan mo nga po ito, Panginoon, at patuloy ka maluwalhati sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa iyong pinakamataas na puri, Panginoon. At dinadalangin namin, God bless Israel, God bless the Philippines, and God bless Jesus be lifted up. Church, in the name of Jesus, in the name of Jesus, sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon us, and God has given us shalom, shalom. Peace be upon us. In Jesus' name, amen.